Ayan mga tropa, usapang 2-stroke and 4-stroke muna tayo ngayon mga tropa. Magandang umaga mga tropa. So medyo maluwag tayo sa oras ngayon, kaya pag-usapan muna natin yung internal function ng ating engine, paano nagana ang engine. So sa 4-stroke at 2-stroke cycle naman tayo ngayon mag-uusap kung paano ba nagana po. So kailangan natin alam natin yung kung paano nag-ooperate yung ating makina, yung operation natin, para madali natin din ito troubleshoot, no? So pasensya na kayo mga tropa dahil ang mga materials natin limited resources tayo ngayon kasi wala naman tayo sa school. So gamit lang muna tayo ng laptop. So wala tayong projector. Hopefully sa susunod na mabili tayo ng equipment natin para mas maganda natin mapag-usapan ng maayos ang tungkol sa makina. Ayan tropa, pag-usapan natin ng types of internal combustion engine. Types of internal combustion engine o IC engine. There are two main types of IC engine: spark ignition SI or gasoline engine, and compression ignition SI diesel engine. Both these are further classified as 2-stroke and 4-stroke. So tropa, ang tawag sa nagamit ng mga fuel o power plant, no? So kapag gasolina, ang tawag diyan is SI, no? Spark ignition engine, dahil gumagamit siya ng spark galing doon sa spark plug, high voltage spark. So gumagamit siya ng gasoline, kaya SI ang tawag sa kanya. At ang counterpart niya naman na engine ang CI or diesel engine, no? O compression ignition engine, kasi ang diesel engine guys gumagamit ng compression, no? Compression ignition system. So hindi siya gumagamit ng spark. So yung hangin, pagka kinompress mo, so mag-iinit siya doon sa mainit na hangin na yon. So doon ibubuga yung crudo, so mag-i-spark siya ngayon, so sasabog siya. So yun ang kaibahan ng diesel sa gasoline engine. So pareho silang may 2-stroke at 4-stroke guys, no? So outline internal combustion engine. Types of motion: 4-stroke cycle, 2-stroke cycle, rotary engine, and diesel engine. So yun ang topic natin ngayon. So next, internal combustion engine. Internal combustion engines are category of engine that burn fuel internally to produce power. So yun ang internal combustion engine. Gumagamit siya ng internal combustion sa loob ng piston. Yun ang ginagamit niya para mag-produce ng power. So types of motion naman tayo guys. Internal combustion engine produce mechanical motion in one of 3 ways. So may motion sa loob ng makina. Ano ba yung mga motion na yun? Reciprocating. Pag sinabi reciprocating, anong nagre-reciprocate? Yung piston. Back and forth motion yan. Yun ang galaw ng ating piston. Back and forth motion. Kaya reciprocating ang tawag doon, reciprocating motion. Up and down motion, yan, reciprocating motion. Turning motion, example, rotary engine, yung mga turbine engine. So yun ang rotary engine, may mga rotary. O circular motion. Linear motion, yun naman yung mga jet and rocket engines, no? So ito guys yung ating gasoline piston engine. There are two types of gasoline piston engine. So dalawang types ng makina natin, no? 4-stroke tsaka 2-stroke. So makikita nyo sa diagram, ayan. So ayan, so magkaiba siya. So ang makina ng 4 na stroke bago siya mag-produce ng power sa 4-stroke. Sa 2-stroke naman guys, makikita nyo wala siyang engine oil. Ayan, makikita nyo rin sa ilalim, wala siyang engine oil. Yung lubricating system niya kasama ng fuel and air mixture na ipinapasok sa loob. So ang ginagamit ito para malubricate loob ng makina ay yung tuti. So ang difference din sa engine, yung 4-stroke mayroon siyang valves na nagko-close and open doon sa daanan ng
exhaust tsaka ng intake. So pinaka ano siya, yung pinaka plug, no? Ayan. Mantalang dito sa two stroke naman, wala siyang valve na nagsasarado at nagbubukas. So port lang, yung mismong piston na naghaharang doon sa exhaust port. So mapapansin nyo rin dito sa two stroke, merong compression sa baba at merong compression sa taas, guys. So gasoline piston engine stroke. Ano ba yung stroke? The movement of the piston from top of the cylinder to bottom. So yung paggalaw ng piston mula sa baba ay ang tawag doon ay stroke, piston stroke. Cycle, a complete set of piston movement that are needed to produce power stroke. So yung set of piston movement, yun yung 4 stroke, no guys, yung cycle, 4 stroke cycle, intake, compression, power, and exhaust, yun. Okay, next, yung ating gasoline engine. So fast forward na natin yung history na yan, mga history ng mga engine. Dito tayo guys sa 4 stroke engine, no? Ang 4 stroke mga engine, in 4 stroke engine there are 4 separate piston stroke: intake, compression, power, and exhaust. Okay, guys. Yung intake pababa yun, pababa ng piston. Yung pangalawang stroke, compression, paangat yun. Ang power stroke naman, pababa naman yun. Exhaust stroke, paangat ulit. So from top, meron tayong tinatawag na position ng piston, TDC and BDC. Pag nasa taas ang piston, top dead center. Pag nasa baba, bottom dead center, guys. TDC and BDC, huwag natin kakalimutan yun, ha? Okay, next. Dito naman tayo guys sa 4-stroke principle of operation. So makikita nyo sa intake stroke, the intake valve open, the piston moves down the cylinder and creating partial vacuum. A mixture of air-fuel mixture sucked into the cylinder through the intake valve. So punta tayo rito sa diagram. So makikita nyo guys, sa intake stroke, pababa ang piston. So bubukas ang intake valve. So andito yung carburetor. Yung fuel air mixture papasok dyan. So pagbaba ng piston, magkikreate siya ng vacuum pressure. So yung air tsaka fuel papasok dyan. Yun ang intake stroke, pababa ang piston. Sa diesel engine naman guys, same lang din. Ang kaibahan lang ng diesel, pagpasok dito, air alone, hangin lang ang papasok. Hindi papasok ang krudo dyan sa intake stroke, no? Hangin lang pag sa diesel. Okay, next, yun ang intake stroke, pababa ang piston. Compression stroke naman tayo. Compression stroke, when the piston reaches bottom dead center, both valves are closed. This seals the cylinder and prevent air fuel mixture from escaping. The piston begins to move up the cylinder and compresses the mixture. So sa compression stroke naman tropa, ang motion ng piston ay pataas. So yung intake valve natin, so yan makikita nyo, intake valve tsaka yung exhaust valve ay sasara. Yung air and fuel mixture, i-compress niya yan. So i-compress niya yan. Pag kinompress mo yung air and fuel mixture, yan, i-compress niya bigla yan into tiny particles. So i-compress niya yan, air and fuel mixture. Doon naman sa diesel guys, hangin lang ang i-compress niya. Walang kasamang ano yon, walang kasamang fuel, no? So next, power stroke. The piston rises until reaches the TDC. Sa power stroke, sasagad yung piston hanggang sa taas. At the moment the high voltage spark created by the spark plug, this spark causes the compressed air mixture to ignite and burn rapidly. The force of this contained explosion forces the piston down in the cylinder, producing power. So, ayan. So, ngayon, doon sa compression stroke kanina, nasa taas yung piston. Ngayon, sa power stroke naman, yung compressed air, guys, nakasarado na pa rin, nakasarado ang intake valve tsaka exhaust valve. Yung compressed air,
na nasa taas. Pag pitik ng spark plug, syempre meron siyang kasamang sa gasoline engine. Pagdating sa top dead center, pipitik yung spark plug. Pag pitik, mag-aano siya ng spark. Ibig sabihin, magpo-produce siya ng spark. Yung spark na yon, so masusunog ngayon yung fuel and air mixture. So sasabog siya ngayon. Yung explosion na yon, yun yung mag-create ng power. So bababa ngayon ng piston. So yun yung magpapaikot ng ating makina, yung power stroke. So sa diesel naman guys, air lang ang kinompress niya. So sa diesel, hindi niya kailangan ng kuryente para umandar, no? Dun sa kaya meron mga diesel, mapapansin nyo, yung mga sinauna, wala namang sa starter lang ang electricity niya para mapaandar, starter motor lang. So ganun din, nakasarado ang intake valve, exhaust valve. So yung air na kinompress mo, air na hangin, air na kinompress, so mag-iinit yon. So pag nag-init ang air, so yung kinompress na air, mag-iinit talaga yun, mainit yon. So ngayon, sa diesel engine naman, ibubuga ng injector doon sa mainit na hangin yung atomized form ng diesel. So pag in-spray niya yun doon, magkikreate siya na explosion. Yun naman ang sa diesel. So pag explosion na yun, yun ang power stroke naman ng diesel. Okay. So next, exhaust stroke. Exhaust stroke, as the piston near BDC, exhaust valve open, the piston rises back up, and it pushes the burn gases out of the exhaust valve. So sa exhaust stroke naman guys, yung exhaust valve naman natin, ayan, so bubukas yung exhaust valve. So nasa ang motion ng piston natin paakyat na, kasi kanina pababa siya yung power stroke. Sa exhaust stroke naman guys, paakyat na siya. So yung gases na na-produce doon sa explosion ilalabas niya. So bubukas ngayon yung exhaust valve, yung usok, ayan, yung gas na yan, exhaust gas, lalabas siya sa exhaust port papunta sa tailpipe. So ganun lang guys ang ating 4-stroke principle of operation, no? Intake, compression, power, and exhaust. Ito naman, dito naman tayo sa 2-stroke guys. 2-stroke. The 2-stroke engine operates on the basics operating principles as 4-stroke engine. However, it completes the intake, compression, power, and exhaust in exhaust stroke in only 2 movement of the piston as the opposed to the 4. So yung 4-stroke kanina pinag-uusapan natin sa 2-stroke, 2 stroke niya lang gagawin yung 4 na yon, no? So paano nangyari yon? So ayan guys, ayan 2-stroke, ayan yung diagram natin sa makikita nyo. Meron siyang port, ayan, may reed valve, so pero wala siyang engine oil, no? Yung engine oil niya ginagamit niya, ang lubricating system niya is 2T, no? Kasama na ang fuel and air mixture. Each time the piston moves down, it completes the power and exhaust stroke. Ayan. Pagbababa daw ng piston, kinukumpleto niya yung pagbababa, power, exhaust. Ayan. O, kita nyo naman, yung kulay dilaw na yon, power yun yung burn. Yun yung power stroke. Ayan. Power and exhaust. Ayan. Pagbaba ng piston, sabay yung gas lalabas dito, ma-open tong exhaust port. Port yan, pag port labasan. Power, usok, labas dyan. Yung paglabas ng usok na yun, yun ang tinatawag na scavenging. Okay? Each time the piston move up, it completes the compression and intake stroke, no? Yung intake tsaka compression. Ano naman siya? Pagpababa naman siya. Ay pagpaangat siya. Intake. So pagpaangat siyang ganyan,
yung angat ng piston na yon, hindi naman ang intake tsaka compression. So paano nangyayari yon, no? So mapapansin niyo diyan, pag aangat ng piston bumubukas yung red valve. Yung red valve one way yan, pag pahigop bubukas yan. So may compression dito sa ilalim. So yung tuti, yung gasoline, pag angat ng piston magkakaroon ng vacuum pressure, bubuka yung red valve. So papasok ngayon yung air and fuel mixture dito sa ilalim ng piston, no? Pag angat niya. Ayan. So yung pag angat niya ganyan. So pagbaba niya naman gano'n, dadaan yung fuel mixture dito sa transfer port papunta ro sa taas. Ayan. So ganyan kaya ang two-stroke kailangan ng tuti. Kasi pag ubusan ng tuti yan, hindi malulubricate siya. So masisira yung engine. So ang disadvantages niyan is sabay niya inuubos, sabay niya sinusunog yung tuti engine kasama nung air and fuel mixture, kaya medyo pangit yung kanyang emission. Pero mabilis siya, guys. Mabilis siya umikot. Kasi nga kada angat ng piston meron siyang power stroke. So ayan guys, ito yung intake compression. As the piston moves up in the cylinder, the intake and exhaust port are closed. Ayan. Kapag paangat siya, yung intake niya, port niya, nasasarahan niya. The air fuel and oil mixture above the piston is compressed. Masasarahan niya yung exhaust port tsaka intake port. So andito na dito dumaan kanina yun pag andito pa lang ang piston, pagbaba ng piston may dadaan dyan sa transfer port. Pag angat ngayon ng piston, masasarahan tong intake tsaka exhaust port. So may maiiwan dito yung air fuel mixture tsaka yung tuti, no? So i-compress niya yan hanggang sa makarating dun sa ibabaw. So pagdating dun sa ibabaw, magi-spark na to. Intake and compression. So yung sa compression naman, yun nga, pagka paangat yan, yung piston na yan, guys, mako-compress ito dito, yung fuel air mixture, mako-compress yan. Power and exhaust. Ayan. Sa power and exhaust naman, guys, pababa na siya. Pagbaba ng piston ng two-stroke, ayan, unti-unti, pag ganyan yan, sarado pa yan. Pag dumating na yan dito, mabubukas na tong exhaust port. Ngayon, yung explosion na yon dito sa ibabaw ng piston na power stroke, yun din na magtutulak sa sa exhaust gas palabas. Yung pagtulak ng hangin na yon ng ito kasi pagbukas niya, may papasok dito sa intake port na fresh na air and fuel mixture, itutulak niya exhaust gas palabas na yon. Ang tawag doon is scavenging. Power and exhaust stroke. Ayan. Power exhaust stroke na. Ayan na guys. Nasa baba na yung piston. Lalabas na siya ngayon. Bubukas tong transfer port. Dadaan yung bagong air fuel mixture dyan. Tutulak niya palabas na ganun yung exhaust gas. Yun ang tinatawag na scavenging. Yung scavenging guys, yun yung pagtulak ng fuel and air mixture doon sa exhaust gas palabas ng exhaust port. Okay, so ganun lang guys ang natin, 4-stroke and 2-stroke engine. So paano naman, may disadvantages yan guys, yung mga 4-stroke and 2-stroke engine natin, no? So 2-stroke advantage ng 2-stroke, require fewer parts to accomplish the same amount of output as 4-stroke engine. Yan. Kukunti yung mga pyesa niya. So, kasi 2-stroke, wala siyang barbula, wala siyang cams. Yan. So, lesser ang parts niya. So, cheaper to maintain than 4-stroke. So, siyempre, kukunti yung pyesa niya. So, madali siyang i-maintain. No?
smaller and simple in construction than 4-stroke engine. So mas maliit siya, so mas simple gawin ang 2-stroke in work in any orientation. So ayan, so medyo konting ano lang, madali namang basta yung piston rin may maganda yung clearance. Madali sundan pagka nakalas nyo, madaling overhaulin. Kahit sa newbies, kaya yan. So ito naman disadvantages niya. Less fuel efficiency than 4-stroke. So medyo malakas siya sa gas, ha? Tsaka syempre nga meron pa siyang tuti. So pag kailangan yung tuti, pagbili mo na kinukonsume niya, sinusunog niya yung tuti kasama ng fuel mixture, kailangan bibili ka rin noon, hindi ka pwedeng mawala noon kasi pag nawala ng makina ng tuti, so masisira siya. Quicker wear of the engine moving parts, engine's moving parts. So palibasa nga hindi nakalubog yung ano niya, yung makina niya, yung mga bearing sa oil. So oil mist lang ang ginagamit niya. So madali siyang masira. Ang 2-stroke engine. More pollutant than 4-stroke engines since the oil burn with the fuel and air mixture. So ayan, kaya siya masyado mausok dahil yung tuti kasama ng fuel mixture, kasama ng air, sabay-sabay niya sinusunog yan. Kasi sa 2-stroke, sa 4-stroke, pag 4-stroke, pag nag-usok ng puti, masama na yun. So doon sa 2-stroke, normal lang yung nag-uusok ng puti. Kasi nga, yung tuti engine, sinusunog niya kasama ng fuel. Yan. Sana guys may natutunan kayo sa ating topic ngayong araw na to. So subscribe and like lang po, Sir Mac Garage.